Magandang araw po at welcome sa Kwento Kada Pelikula. Kung bago pa lamang po kayo sa channel ko, huwag pong kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para hindi nyo ma-miss ang bawat kwento na ihahatid namin. Huwag na po nating patagalin pa, simulan na po natin ang kwento ng pelikula. Sa pagsisimula ng pelikula, nakita namin ang isang lab rat na nakakulong sa isang hindi kilalang pasilidad. Biglang, isang invisible force ang umateke dito at kinain. Samantala, nakikita natin ang isang siyentipiko na nagngangalang Sebastian Cane, na bukod sa pag-espiya sa kanyang kapitbahay, ay gumugugol ng kanyang oras sa pagsasaliksik ng mga hayop upang gawin itong hindi nakikita. At ngayon ay naghahanap siya ng isang pamamaraan upang baliktarin ang epekto o bilang tawag niya dito, ang pagbabalik. May ideya si Sebastian at inaayos muli ang formula ng kemikal habang nagpapatakbo ng isa pang simulation. Sa pagkakataong ito, mukhang matatag na ang elemento at tuwang-tuwa siya na matapos ang isang taon ng pagsasaliksik, sa wakas ay nagtagumpay na siya. Pagkatapos ay tinawagan ni Sebastian ang kanyang kasamahan at dating kasintahan na si Linda upang ipaalam sa kanya ang kanyang tagumpay. Habang nag-video call, nakita niya ang isang lalaki sa kama ni Linda at tinanong niya kung sino ito, ngunit sinabihan lang siya ni Linda na isipin ang sarili niyang negosyo. Pagkatapos ay ipinakita niya kay Linda na nalutas niya ang kemikal na sagot para sa pagbabalik at humanga siya na napakadali nitong nalutas ni Sebastian. Pagkatapos ibaba ang tawag, ginising ni Linda ang kanyang kasintahan at katrabaho na si Matt at sinabihan siya na dapat silang magmadali sa lab dahil sa wakas ay na-crack na ni Sebastian ang reversal formula. Sinabi niya sa kanya na dapat nilang kunin ang kanilang magkahiwalay na sasakyan dahil lihim ang kanilang relasyon. Pero sa tingin ni Matt, ngayon na ang tamang oras para ipaalam kay Sebastian ang kanilang relasyon. Susunod, dumating si Sebastian sa laboratorio sa isang ganap na ligtas na gusali. Pumasok siya sa elevator sa pamamagitan ng pag-scan sa kanyang fingerprint at pagsasabi ng kanyang password. Sa loob, nagsasaliksik sila ng mga hayop na hindi nakikita ng mata at makikita lamang sa pamamagitan ng thermal imaging. Pagkatapos nito, pinuntahan ni Matt ang isang di nakikitang bakulaw na nagngangalang Isabel, ngunit bago niya ito ma-inject ng solusyon ni Sebastian, kinamot siya ng hayop at tumakas sa hawla. Hinabol siya ni Matt sa lab at tinakbo si Sebastian, na ipinaalam sa kanya na naging mas masungit si Isabel. Gayunpaman, hinabol ni na Sebastian at Matthew ang hindi nakikitang bakulaw hanggang sa huli nila itong makorner. Noon pa lang, nakipagtalo si Sarah, na lab veterinarian, kay Sebastian kung iturok o hindi ang serum kay Isabel dahil hindi pa ito nasusuri. Naniniwala siyang hindi ito etikal, at sumang-ayon si Linda, na ipinaalala kay Sebastian na kinuha niya si Sarah dahil siya ang pinakamahusay na veterinaryo sa bansa. Para makapaghanda para sa iniksyon, tinitingnan ni Sarah ang vital signs ni Isabel bago mag-spray ng pangkulay sa kanyang mga braso. Kasama rin sa koponan sina Carter, Frank, at Janice, na pagkatapos ay nagbigay ng serum ni Sebastian sa bakulaw at naaliw sila nang makitang lumitaw ang katawan ng bakulaw. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon nagsimulang lumala ang gorilya at nakaranas siya ng pag-aresto sa puso. Lahat ng mga tauhan ay natakot dito at gumamit sila ng defibrillator sa hayop at sa lalong madaling panahon, ang katawan ni Isabel ay unti-unting lumilitaw habang ang kanyang kondisyon ay nagpapatatag. Nang maglaon, ang pangkat ng pananaliksik ay kumakain sa isang magarbong restaurant upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Seryoso ang usapan ni na Sebastian at Linda kung saan ipinahayag niya ang kanyang pagnanais na ayusin ang mga bagay sa kanya, ngunit sinabi ni Linda na hindi na siya interesado sa kanya. Susunod, isinumite ni Sebastian ang kanyang mga natuklasan sa komisyon ng Pentagon. Sa panahon ng pulong, ang dating guro ni Sebastian, si Dr. Kramer, ay nagtanong tungkol sa kung paano nila niresolba ang issue sa pagbabalik, ngunit nagsinungaling siya at sinabing mayroon sila nito, na ikinagulat ni Matt at Linda. Itinuro ni Kramer na dapat silang magpakita ng mga resulta ng mabilis, o makakahanap siya ng kapalit kung hindi nila ito magawa. Habang umaalis, ipinaliwanag ni Sebastian, kina Linda at Matt na nag-aalangan siyang ipaalam sa militar ang kanilang tagumpay, sa takot na sakupin ng gobyerno ang kanilang pananaliksik. Bilang bahagi ng kanyang plano na baguhin ang takbo ng kasaysayan at posibleng makamit ang Nobel Prize, tinalakay din niya kung paano niya gustong magpatuloy sa mga iligal na pagsubok sa tao. Kapag ibinahagi nila sa ibang pagkakataon ang plano sa koponan, walang natutuwa dito.
Gayunpaman, si Sebastian ay naninindigan sa pagsulong at ipinahayag na siya ay gagamitin bilang pangunahing paksa ng eksperimento. Ngayon ang araw ng pamamaraan, at binalaan ni Matt si Sebastian na mayroon pa siyang oras para magbago ng isip, ngunit pinaalis na lang siya ni Sebastian. Sa surgical table, kinuha ni Sebastian ang swero mula kay Linda at sinabing mag-i-inject siya ng sarili, kaya hindi siya masisi kung may nangyaring mali. Nakakaramdam siya ng tensyon pagkatapos kumuha ng serum at ang kanyang pulso ay tumataas bilang isang resulta. Ang iba ay naghahanda ng defibrillator para sa anumang mga emerhensya at siya ay nagsimulang maging invisible. Sa wakas, naging ganap na invisible si Sebastian at bagamat maayos na siya sa katawan, nawalan siya ng malay dahil sa eksperimento. Makalipas ang 17 oras, nagising si Sebastian at umiyak sa matinding paghihirap, nagsusumamo kina Linda at Matt na patayin ang mga ilaw. Lumilitaw na maayos ang lahat, ngunit upang matiyak ang mga resulta, dapat nilang patuloy na subaybayan siya na nangangailangan ng isang taong nagtatrabaho sa night shift. Nangako si Sarah na magbabantay, ngunit sa sandaling siya ay mag-isa, siya ay nakatulog. Mamaya, ginamit ni Sebastian ang kanyang invisibility para hawakan siya kapag natutulog siya. Bigla siyang nagising, hindi sigurado kung nanaginip ba siya o hindi, ngunit ibinahagi ni Sarah ang pangyayari sa kanyang mga kasamahan. Dahil dito, ang mga batang babae ay nagsimulang maging mas komportable dahil hindi nila alam kung kailan maaaring sinusubaybayan sila ni Sebastian. Kinabukasan, hiniling ni Sebastian kay Linda na sila ay matulog ng magkasama para lamang sa sensasyong gawin ito sa isang hindi nakikitang tao, ngunit mahigpit na tinanggihan ni Linda ang kanyang alok. 3 araw na ang lumipas, at oras na para ipakita si Sebastian. Sinusubukan ng koponan na ibalik siya gamit ang serum, ngunit nabulunan si Sebastian, at ang kanyang mga organo ay tila nawawala ng random. Sa lalong madaling panahon ay pinatatag nila siya, ngunit nagpa siya na itago ang kanyang kalagayan sa komite. Tapos, gumawa sila ng synthetic mask para kay Sebastian dahil medyo magtatagal siya sa ganitong sitwasyon. Sa mga susunod na araw, desperadong sinubukan ni Matt na malaman kung paano ibabalik ang pamamaraan nang hindi pinapatay si Sebastian. Samantala, nadidismaya si Sebastian pagkatapos ng 0 araw ng pagiging invisibility. Isang gabi, nagpa siyang lumabas habang si Carter ay nag-iisa sa lab na nagsusuri sa kanya. Sinabi ni Carter na hindi niya siya papayagang umalis dahil ipinagbabawal ito ng mga patakaran. Ngunit pinagtatalunan ni Sebastian na ito ang kanyang tuntunin at siya ang may otoridad na amyendahan ito. Pagkatapos, umalis si Sebastian at nangakong babalik pagkalipas ng ilang oras, samantalang tinawagan ni Carter si Linda upang ipaalam sa kanya ang sitwasyon. Sunod, nakita namin si Sebastian na nagmamaneho pauwi, kumakanta sa kanyang sasakyan habang tinatamasa ang kanyang kalayaan. Pagdating niya sa kanyang lugar at nakita ang kanyang kaakit-akit na kapitbahay, pinuntahan niya ito at nauwi sa pilit na pagsasamantala sa kanya. Matapos siyang makasama, dumungaw si Sebastian sa bintana at napansin niya si Linda sa kanyang apartment. Pagkatapos ay hinintay niyang mawala si Linda bago bumalik sa kanyang lugar. Bumalik sa lab, plano ng koponan na hanapin si Sebastian habang binibigyang diin ang kahalagahan ng pagpapanatiling nakatago sa kanyang kalagayan mula sa labas ng mundo. Ngunit si Sebastian ay hindi inaasahang bumalik sa lab na nagsasabi na pumunta lang siya sa kanyang flat upang kumuha ng ilang bagay. Sinasabi niya na siya ang tagapamahala ng proyekto at siya ang may pinakamataas na opinyon sa mga bagay-bagay, ngunit nagbanta si Linda na iulat siya sa komite kung aalis siya nang walang pahintulot. Pagkatapos, nakita namin si Linda na mahimbing na natutulog ng hubarin ni Sebastian ang kanyang saplot at sinimulang hubarin siya. Biglang tumunog ang phone niya at nagising siya mula sa bangungot. Nang maglaon, naniniwala si Matt na nakatuklas siya ng solusyon at ibinahagi ito sa team. Gayunpaman, nabigo ang simulation sa 75% na ikinagalit ni Sebastian na nagtulak sa kanya na lumabas ng silid. Nang sumunod na gabi, naglagay si Sebastian ng isang device na nagpe-play ng video loob ng kanyang heat signal sa kanyang kwarto. Ang looping video tricks Frank sa tingin Sebastian ay pa rin sa lab kapag sa katotohanan, siya ay umalis. Pagkatapos ay pumunta siya sa lugar ni Linda at nag-espiya sa kanya. Pumasok si Matt sa kanyang apartment na ikinairita ni Sebastian, kaya nang lumipat sila sa kabilang silid, sinira ni Sebastian ang bintana. Tumingin si Linda sa labas at walang nakitang tao at inaakala niyang si Sebastian yon.
Kaagad, tinawagan ni Linda si Frank upang kumpirmahin, ngunit sinabi niya kay Linda na si Sebastian ay nasa lab pa rin dahil ang isang naunang pag-record ay nagpe-play pa rin sa monitor. Nang bumalik si Sebastian sa lab, nagalit siya at nauwi sa pagpatay ng aso. At nang maglaon, pagkatapos suriin ang security tape, natuklasan ng team na buong gabing nakahiga si Sebastian sa kama. Nang gabing iyon, nakita namin si Linda na nasa kanyang silid at sa palagay ay naroon si Sebastian. Sinabi niya sa kanya na hindi siya nakakatawa at pagkatapos ay gumamit ng kumot upang ilantad ang kanyang saplot. Si Linda ay agad na lumabas ng kanyang flat papunta sa kanyang kotse, natatakot. Pagdating niya sa lab, ipinaalam sa kanya ni Matt na natutulog si Sebastian gaya ng ipinahiwatig ng monitor, ngunit pumunta pa rin siya upang tingnan siya. Napansin niyang wala na si Sebastian at nalaman niyang may ginawa siya sa kamera. Pagkatapos nito, mabilis na tinawagan ni Linda ang buong koponan at ipinaalam sa kanila na sasabihin nila ni Matt sa komite kung ano ang itinatago ni Sebastian. Gayunpaman, tiniyak niya sa kanila na hindi sila dapat mag-alala dahil gagawin nila ni Matt ang lahat ng responsibilidad. Samantala, nakatayo sa malapit si Sebastian, nakikinig sa lahat ng sinasabi nila. Di nagtagal, dumating sina Matt at Linda sa bahay ni Kramer at sinabi sa kanya ang lahat, habang si Sebastian ay nag-espiya sa kanila mula sa labas. Sinabi sa kanila ni Kramer na makikipag-ugnayan siya sa mga kinakailangang tao at hilingin sa kanila na ipak ang kanilang mga gamit. Pagkaalis nila, inatak ni Sebastian at nilunod si Kramer sa tabi ng pool. Sumigaw si Kramer para humingi ng tulong sa kanyang asawa, ngunit patay na siya sa oras na dumating siya doon. Kinabukasan, pagdating ni Linda sa lab, sinorpresa siya ni Sebastian sa pagsasabi sa kanya na magiging abalang araw ito. Ibinunyag ni Matt na bumalik si Sebastian bandang 3 at mula noon ay naglalakad na siya sa paligid ng lab. Di nagtagal, nalaman ng koponan na si Kramer ay misteryosong nalunod sa kanyang pool kagabi. Nang ideal ni Linda ang numero ng isa sa mga general, na diskonekta ang tawag at natuklasan nilang naputol sila mula sa labas. Sinusuri ni Frank ang kagamitan sa pagsubaybay, habang nagbabala si Matt na maaaring ilang araw bago magsimulang maghanap sa kanila. Habang hinahabol ng team si Sebastian, nadula si Janice, at sinakal niya ito gamit ang IV line at inilagay ang katawan nito sa locker. Di nagtagal, nakita nila ang katawan ni Janice, at si Linda, Sarah, at Frank ay nakasilungan sa lab, habang sina Matt at Carter ay gumagamit ng mga tranquilizer gun para hanapin si Sebastian gamit ang thermographic goggles. Sa sandaling iyon, pinaputok ni Matt ang heat signature ng steam vent. Nang tumingin siya sa paligid, hinila ni Sebastian, na nakatayo sa ibabaw ng isang tubo, si Carter sa ere. Sinubukan ni Matt na barilin siya, ngunit inihagis ni Sebastian si Carter sa isang steel bar, naputol ang kanyang carotid artery, at nagdulot ng malaking pagkawala ng dugo. Muntik nang mapatay ni Sebastian si Matt, ngunit sa kabutihang palad ay dumating si Linda at iniligtas siya. Hindi nagtagal, natuklasan ni Sarah at Frank si Carter, na halos wala ng malay at nasugatan. Sa kabila ng kagustuhan ni Frank, umalis si Sarah ng mag-isa upang maghanap ng dugo para sa pagsasalin ng dugo. Nang madetect niya ang presensya ni Sebastian, ikinalat niya ang dugo sa kwarto, naghihintay na pumasok siya dito at ibunyag ang kanyang lokasyon. Ngunit binaril siya ni Sebastian gamit ang kanyang tranquilizer dart sa halip at pagkatapos ay binali ang kanyang leg. Samantala, natuklasan ni Linda at Matt na inaalagaan ni Frank si Carter sa kanyang huling hininga. Si Carter ay duguan hanggang sa mamatay, at silang tatlo ay nagsimulang hanapin si Sarah. Ngunit natatakot silang matuklasan ang kanyang katawan sa walk-in freezer. Nagspray si Frank ng fire extinguisher upang ipakita si Sebastian, ngunit umatak siya mula sa likuran gamit ang isang crowbar. Pagkatapos ay sinaksak ni Sebastian si Matt sa ibabang dibdib gamit ang dulo ng kawit. Pagkatapos nito, inilagay niya sina Linda at Matt sa freezer, pinababa ang temperatura, at hinayaan silang mamatay. Sa sobrang galit, nagawa ni Linda na isara ang sugat ni Matt gamit ang duct tape. Pagkatapos ay sinubukan niyang buksan ang pinto ng freezer, ngunit hindi niya ito nagawa. Sa kabilang banda, pinaplano ni Sebastian ang kanyang pagtakas, habang naghahanda ng mga sangkap para pasabugin ang pasilidad. Upang subukan ito, gumawa siya ng isang timpla at itinapon ito na parang granada. Makalipas ang ilang sandali, gumawa si Linda ng magnet mula sa defibrillator at binuksan ang pinto sa pamamagitan ng paglabas ng lever gamit ang magnet.
Pagkatapos ay kinaladkad niya si Matt sa labas at sinimulan ang apoy upang painitin siya. Hindi nagtagal, pinahinto ni Linda si Sebastian sa elevator at gumamit ng flamethrower para sunugin siya. Ibinaba niya ang sarili sa sahig upang pigilan ang pagsara ng mga pinto ng elevator at patuloy na nagnininga sa kanya. Ngunit nang tumulo ang kanyang tangke ng gas, nakatakas si Sebastian. Palihim niyang sinaktan si Linda at sinubukang patayin ito, ngunit nang malapit na niyang wakasan ang kanyang buhay, nagpakita si Matt at hinampas si Sebastian ng crowbar. Sa kabila nito, nakabawi si Sebastian at nakuha ang crowbar. Pero dahil basa siya, nakuryente siya nang hindi sinasadyang natamaan niya ang isang fuse box. Habang dumadaan ang kuryente sa kanyang katawan, nakikita ang mga kalamnan, buto, at organo ni Sebastian, ngunit ang kanyang balat at kung ano ang natitira sa kanyang buhok ay nananatiling hindi nakikita. Pagkaraan ng ilang sandali, ang paputok ay sumabog at ang elevator ay mabilis na nag-rocket sa baras. Kahit papaano, nakarating sina Linda at Matt sa oras, ngunit sa sandaling iyon, hinawakan ni Sebastian si Linda at hinalikan. Gayunpaman, hinawakan niya ang cable ng elevator at pinalayas ang kotse, itinapon si Sebastian sa apoy sa ibaba. At sa wakas ay pinatay siya. Sa huli, nakatakas sina Linda at Matt mula sa nasusunog na lab at dinala sila ng mga mediko sa isang ambulansya. At diyan na po, nagtatapos ang ating recap para sa pelikulang ito. At kung nagustuhan mo ang kwento at gusto mo pang makapanood ng movie recap, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, mag-comment at syempre ay click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago naming upload at salamat sa panunood at kita-kits sa susunod na recap.